May feelings ka pa ba para sa akin? Ang kapal naman ng mukha mo para tanungin sa akin yan. Bakit meron ba para matakot ka sabihin sa akin? Wala. At never ko magugustuhan ng katulad ng basura ng ang ugali. Basura pa yung career sa buhay. Ouch! Ang sakit naman nun. Sige, change topic natin. Ay wow, topic-topic na lang ah. Baka nakakalimutan mong boss mo pa rin ako. Ganun ba yun? Sige, sorry boss. Pero since ayoko naman maging masama sa mga nasa baba ko, pagbibigyan kita. Ano ba yung topic mo? Yung topic mo kanina, sino ba may mali sa atin? Sabi mo 'di ba? Ako. Oo nga, ikaw. Pero gusto ko malaman point of view mo. Gusto ko malaman din yung side mo since hindi mo naman ata nasabi sa akin lahat. Naalala mo ba yung sinabi ko sa'yo na sipagan mo yung buhay mo? Ha? Hindi ba halata na sinisipagan ko? Hindi mo kasi ginagawa yung mga sinasabi ko. Ano ba dapat kailangan ko gawin? Hindi sana sinunod mo na lang yung mga tinuturo ko sa'yo. Para saan? May sarili nga akong pangarap, di ba? Sa sinabi mong yan, tingin mo sino yung mali ngayon? Bakit? Mali ba sundin yung sarili kong pangarap? Yun nga eh. Ikaw may sarili kang pangarap. Habang ako gusto kong makuha natin yung best para sa atin. Bigla ako napahinto sa mga gusto ko sabihin nun. Bigla ko lang naisip na totoo nga naman. May sense yung mga sinabi niya. Gusto niya yung best para sa amin. Habang ako gusto ko yung best para sa sarili ko. Siya nga ba yung makasarili o ako? Ano? Tameme ka, no? Sus, kunwari ka pa eh. Gusto mo naman din talaga dati mas maging mataas sa lahat ng tao, di ba? Hindi ba yun yung meaning ng success? Kaya nga. Kaya mo ako iniwan para maging successful ka, di ba? Ang ina talaga ng kukote mo kahit kailan, no? Tignan mo. Ako na naman to mahina. Paano ka magiging successful? Yung taong mahal mong hinihila ka pababa. At kailan kita hinila pababa? I gave you a chance, Tristan. Hindi dapat ako aalis ng bansa kung kaya mo lang akong sabayan sa mga pinapangarap ko para sa atin. Habang nagsasalita si Gwen bigla na lang umandar yung elevator. Pero tuloy pa rin siya sa pag-explain niya sa akin. Kung ginawa mo lang sana yung part mo, hanggang ngayon kasama sana kita sa pagiging successful ko sa buhay. Habang mas marami siyang sinasabi, mas lalo ako naiinis. Hindi naman ako naiinis sa kanya. Naiinis ako sa sarili ko. Sa sobrang gusto ko isalba sarili ko na ipamukha sa kanya na hindi ako yung mali. Naglabas na lang ako ng masasakit na salita. Bakit kailangan mo pa umalis na ibang bansa para mabot yung pangarap mo? Pwede naman yung gawin dito ah. Tsaka, bakit mo ako kailangan hiwalayan kung mag-ibang bansa ka? Ano? May mas nakilala ka mas tingin mo magiging successful kaysa sa akin? Ang kapal naman na mukha mo kung ganun lang tingin mo sa akin, Tristan. Minahal kita ng buong buo. Sadyang napuno lang yung pasensya ko kakaantay sa mga pangarap mo. Sinampal niya ako ng malakas sa elevator nun at habang sinasabi niya yung mga salitan yun umiiyak siya. Nagkaroon kami ng 1 minute na awkward silence tas bigla na lang bumukas yung pinto ng elevator namin. Sabay naman nun umalis kagad si Gwen palabas ng elevator. Doon ko lang nalaman na sumobra ako sa mga sinabi ko. Yung 1 minute na yun, ang dami ko na-realize. Wala akong ginawa nun kundi tumulala lang at mag-isip habang siya pinipilit niyang pigilan yung pag-iyak niya. Gusto ko sana mag-sorry sa kanya kaso nakaramdam ako ng takot na puntahan siya. Pinabayaan ko na lang lumipas yung araw na yun. Tulala lang ako sa trabaho nun nung biglang lumapit sa akin yung assistant niyang babae sa interview. Busy ka? Ha? Sabi ko, busy ka ba? May ginagawa ka ba? Wala naman. Bakit? Tara, punta ka sa pantry. Usap tayo. Bigla akong kinabahan nung sinabi niya yun sa akin. Siguro inutusan to ni Gwen para tanggalin ako sa trabaho.
Pagpasok ko sa pantry room nun, walang tao dun kundi yung assistant niya lang. Bakit mo ako tinawag? Tsaka, ano nga pala ulit name mo? Olivia, makakalimutin agad ah. Napansin ko lang din kay Olivia seryoso yung tono ng boses niya. Di tulad nung nasa interviewing room kami. Siguro nga tama yung hinala ko na tatanggalin na ako sa trabaho ni Gwen. Aware ako sa pinag-usapan niyo sa elevator. Ha? Kinuwento niya kagad sa'yo? Hindi, nasa security room ako nun. Kaya pinapunta mo ako dito. Oo. Alam mo bang hinahangaan ko yung ex mo? Bigla akong natawa kasi ano nakakahanga sa kanya? Hanggas pang kaya ng pag-uugali ng babaeng yun. Siguro parehas lang din sila ng ugali ni Gwen. Very good kung hinahangaan mo siya. Alam mo bang mas mataas ang posisyon ko sa kanya at ako yung boss niya dati? Actually, ako nga yung nagturo sa kanya eh. Ang bilis niya lang matuto kaya ngayon siya na yung boss namin ngayon. Galing no? Ilang months lang pero nakangatan niya na kagad ako. Alam ko naman magaling talaga si Gwen. Ayaw nun magpalamang eh. Kahit dati pa naman, tingin niya sa sarili niya mataas. Kaya kung tapak-tapakan ako nun, ganun-ganun na lang. Di ko akalain na kaya niyang gawin yun sa loob lang ng 3 months. Kaya hanga ako sa kanya. So, anong connect? Teka, patapusin mo muna ako ah. Sige. Nagkaroon kami ng celebration para sa promotion niya. Tapos, ayun. Doon ko nalaman yung motivation niya. Doon ko nalaman kung sino siya. Ang akala ko nga, ang lakas niya eh. Hindi kasi halata sa kinikilos niya na may pinagdadaanan pala siya. Nalasin siya nun kaya doon niya na nakwento. Alam mo bang dahil sa ex niya na motivate siya mag-sumipag? Hanggang sa tumaas ang posisyon niya at naging boss namin siya. Nasa ibang bansa kami nun. Doon kami nagkakilala ni Gwen. Maraming lumalapit sa kanya pero ni isa doon, wala siyang pinapansin. Ewan, loyal pa din ata sa ex eh. Ito na naman yung dibdib ko. Ang bilis ng kabog at kinakabahan ako sa next na sasabihin niya. Hindi ko alam na ikaw pala yung ex na tinutukoy niya. So, yun ba yung dahilan kaya mo ako pinapunta dito? Para lang sabihin sa akin yan? Hindi. Gusto ko lang malaman mo lang na ginawa niya to para sa'yo. At paano naman naging para sa akin to? Actually, hindi eh. Hindi lang para sa'yo. Para sa inyong dalawa. At anong meron naman sa aming dalawa? Nung una kasing nakita ni Gwen, napansin ko kagad na may feelings pa siya sa'yo. Tapos, Gusto ko lang malaman kung may feelings ka pa para sa kanya.